Patay ang isang traffic enforcer matapos malapit ang barilin sa Barangay Burol 1 sa Dasmariñas, Cavite. Sa CCTV kita ang tatlong traffic enforcer at isang lalaki. Sinundan ng lalaki ang isa sa mga enforcer. Maya-maya biglang binaril ng lalaki ang sinundang enforcer at tumakas. Naaresto ang suspect sa manhunt operation. Na-recover sa kanya ang isang baril at ilang gramo ng hinihinalang shabu. Batay sa investigasyon, nag-ugat ang pamamaril sa pagsita ng enforcer at kanyang kasamahan sa mga traffic violation ng suspect. Hindi raw pumayag ang suspect na ma-impound ang kanyang motorsiklo. Maharap ang suspect sa patong-patong na reklamo. Wala siyang pahayag. Nasa mahigit 250 ang patay sa magnitude 7.4 na lindol sa Colombia nitong Lunes. Halos 100 sa mga nasawi ay naitala sa lungsod ng Cali. Hulikam doon ang pagguho ng bahagi ng isang ospital. Pumaripas ng takbo ang mga tao na nasa parking lot. Sugatan ng isa ng mabagsakan ng mga debris. Inilipat muna sa ibang pasilidad ang 70 pasyente habang ang iba nananatili muna sa kalsada. Kasama sa kabi-kabilang rescue operations ang search dogs. Ayon sa United Nations, nasa 5,000 bahay at 12 ng gusali ang nasira. Nananatili naman sa kalsada ang maraming apektadong residente. Halos 100 aftershocks na ang naitala hanggang kahapon. Pansamantalang isinara ang 6 na paliparan at ilang kalsada dahil sa lindol. Pahirapan din ang supply ng kuryente, tubig at gamot. Naka-medical leave pa rin hanggang ngayong araw si Senador Loren Legarda. Ayon yan kay Senate Secretary Renato Bantug Jr. sa isang mensahe sa GMA News. Wala nang ibang ibinigay na detalye si Bantug. Nauna nang inanunsyo ni Legarda na nagain siya ng medical leave noong August 3 hanggang 5. Nakiusap siya sa publiko na huwag lagyan ng malisya at huwag iugnay sa mga anyay walang basihang aligasyon ang kanyang medical leave. Kamakailan, inanunsyo ng Ombudsman na iniimbestigahan nila si Legarda at ang anak niyang si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste para sa mga reklamong plunder at graft. Kaugnay yan sa umano'y sa buwatan para makakuha ng prangkisa ang solar company ni Leviste. Kinumpirma ng NBI nitong nakaraang linggo na umalis sa magkahiwalay na flight ang mag-inang Legarda at Leviste. Sa gitna ng pagbaha, itinuloy ng isang pamilya sa Hagonoy, Bulacan ang libing ng kanilang kaanak. Para maitawid sa lampas tuhod na baha, isinakay sa bangka ang kabaong ng kaanak ni Yus Cooper Wami Dump. Tulong-tulong dyan ang ilang residente at kaanak hanggang sa maisakay ito sa truck. Naihati din sa kalaunan sa sementeryo ang labi. Sa Batangas City naman, sinuong ni Yus Cooper Rain Juanico ang lampas tuhod na baha para sunduin ang kanyang biyanan at hipag na persons with disability na stranded sa kanilang bahay. Ligtas niyang nasundo ang dalawa. Ayon kay Rain, humupa rin kalaunan ng baha at nakabalik na sa kanilang bahay ang kanyang biyanan at hipag. Magandang umaga mga kapuso. Andito po rin po tayo sa Baclaran, dito po sa Redemptorist Water Channel kung saan pangatlong araw na nga po ng paglilinis ng hindi inaasahan ng mga inanod na basura dito sa kanilang lugar. At mga kapuso, ngayong umaga, kaugnay po niyan makapalam natin ang General Manager ng MMDA na si General Nicolas Torre III. Jen, magandang umaga po. Jen, unang tanong lang po, no? Kamusta po ang cleaning operations natin bilang pangatlong araw na po ito? Well, pinadalhan na natin ang heavy equipment natin. Nandito sa likod natin yung trash screamer para nakita nyo naman, medyo mas mabilis yan na kumuha ng basura dyan sa gitna. At pagkatapos, mayroon tayong mga trucks na rin na paglalagyan itong mga basura na ito. Jen, may tansya na ho ba kayo kung gaano na ho karaming basura ang naialiso natin? Sa ngayon, nadagdagan pa pero mamaya bibigyan ko kayo ng actual na count dahil hindi pa namin na total lahat ng ito. Jen, ito ho, no, kailan ho natin naasahan na malilinis ho lahat ng ito? With the trash skimmer siguro, in a few days, hindi namin masigurado lang kung hindi ko kasi mabigyan ng exact timeline. Pero in a few days matatapos ito. Kaya natin ito. Jen, ito po, no, may garbage crisis po ba tayo ngayon dito sa Pilipinas? Well, medyo masyadong broad na tanong. Hindi natin masigurado at hindi pa natin nakuha ang buong data ng buong Pilipinas. Pero sa Metro Manila, talagang nakikita natin na malaking challenge ang waste management natin dito. Ito, Jen, I'll give you the opportunity to assure our fellow Filipinos no, na ma-actionan po natin agad ito. Ito po ang mic, Jen. Well, and then nandito naman ng MMDA. Dala natin ang ating mga kagamitan at kaya natin itong linisin. Ang malaking
Ang malaking concern na lang dito, pagkatapos ng malinis ng ito, anong kasunod? So, ang isa sa equally important na aming ginagawa ngayon ay sisiguraduhin na huwag na itong maulit or ma-prevent ang pag-recur ng ganitong problema, no? Kasi walang mangyayari, walang kwenta kung lilinisin natin pagkatapos ganun pa rin ang mangyayari. Okay? Jen, maraming salamat ko. Alam po na magiging busy po itong araw na ito. Mas maraming salamat po sa maikling oras. Mga kapuso, nakapayan po natin General Manager ng MMDA, General Nicolas Torre III. Yan muna ang latest mula po dito sa Redemptorist Water Channel dito po sa Baclaran. Back to studio. Sa pagbabalik ng unang balita, baha sa ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan, 1 taon na raw at pinalala pa ng habagat. At exclusive, ama, arestado dahil sa panggagahasa umano sa kanyang anak na nooy 4 na taong gulang pa lang. Huwag bibitiw para laging una ka sa balita. Regent Japanese Cheesecake. Gawa sa masarap, malinamnam na premium cheese at fresh eggs. Ginamitan ng latest Japanese baking technology. Kaya malambot at moist. It melts in your mouth. Napakasarap talaga ng Regent Japanese Cheesecake. At meron na ring Regent Japanese Ube Cake. Regent Snaku, a rice cracker na may ingredients na mga gulay. Malutong, hindi lang paborito ng mga bata. Naging kaugaliang pagsalusaluhan ng magkakaibigan. Sarap ng Regent Snaku, another quality product from Regent. Anong brand ng gatas ang trusted ng moms? Bear Brand, trusted by 8 out of 10 moms.